Kakapasok lang, mananagot na. Lagot, delikado to. KOJC, bumuelta na. Sen Padilla, nagsalita na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay News PH. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang statement ni Senator Robin. Diyan natin makikita na dapat mayroon talaga tayong paghihiwalay. Ihiwalay natin ang reliyon ng mga tao. Ihiwalay natin ang reliyon ng tao. Si Pastor Apollo ay pastor. Di siya ang sinasamba ng mga tao ng kingdom. Siya ang pastor pero may sinasamba ng Diyos ang KOJC. Hindi, ang punto ko lang dito, Senator Robin. Ganda ng ni Senator Robin, no? Bigote. Magkakaiba tayo ng reliyon. Hindi ko po kayo kareliyon, Senator Robin. Pero, I respect you. I respect your religion. Si Senator Robin, hindi namin kapareho ng reliyon, pero nirespeto kami ni Senator Robin. Nirespeto kami ni Senator Robin. Kung ano man ang aming paniwala. Same thing. Si Pastor Kibuloy, hindi ko kareliyon. Hindi kareliyon ni Senator Robin, pero nirespeto namin ang kanilang reliyon. Hindi naman natin kailangan maging bastos kung hindi mo kareliyon. Kasi yun ay pagpapakita kung ano ang tinuturo sa inyong reliyon. Tama yun. Kailangan magkaroon ka ng respeto kahit iba-iba ang iyong relihiyon. Turo ba sa inyong reliyon? Pag hindi nyo kareliyon, bastusin nyo? Yan bang turo? Ako'y nagtatanong lang. Kasi ako'y naguguluhan na eh. May separation of church and state. Respeto naman. Ha? Hindi porket di nyo kareliyon, ang tingin nyo sa kanila demonyo. Hayaan nyo ang Diyos ang umusga kung sino ang demonyo o hindi. But as for us, let's give respect. Hindi, tanong ko, yan ba ang turo sa reliyon nyo? Pag hindi nyo kareliyon, bastusin nyo? Sabi Muslim kasi si Robin, magkaiba kami reliyon. Pero ako, alam ni Robin magkaiba kami, pero respeto niya kami. At nire-respeto ko rin si Robin. Nire-respeto ko reliyon niya. Yun ang maganda ron. Respetuhan, di ba? Ang problema kasi sa Pilipinas, ito yung sinasabi ko sa inyo hindi na tanungan kung tama o mali. Ang nagiging problema sa Pilipinas, ngayon, kung kaalyado mo o hindi mo kaalyado, pag hindi mo kaalyado, bastusin mo. Mali po yun. Yan ang ayoko sa lahat. Pag hindi mo kaalyado, babuyin mo. Pag hindi mo kaalyado, bastusin mo. Pag hindi mo kareliyon, babuyin mo. Kasi kung hindi ka nagpapakita ng respeto, talagang hindi ka respeto, talagang babastusin ka talaga. Pero kung ikaw talaga may respeto kang tao, kahit sino nire-respeto mo, kahit hindi mo kapanalig, karelihiyon, o kapartido, o anuman, di ba? Nire-respeto mo sila, is magandang pag-uugali yun. Talagang marunong kang gumalang sa kapwa mo. Anong klase na tayong mga Pilipino kung ganyan tayo? Wala na tayong pakialam sa reliyon, wala na tayong pakialam sa bata. Hello, walang armado. Yan ang dapat nating nire-respeto at yan ay nasa konstitusyon. Kung may prueba na nandoon si pastor, siguro pwede nating sabihin bilang criminologist, may warrant, pwede nilang gawin yan. Pero andun ba si pastor? Ang point ni Senator Robin, yun yung pinupunto kanina, may probable cause sila na nandoon. Wala. Halatang nanghuhula. Huwag niyong tambayan. Andun na naman kayo ngayon eh. Hindi ba kabastusan yan sa reliyon? Oo, kasi nanakit na sila eh. May mga taong nasaktan dun eh. May mga puinersa sila dun. 'Di ba? Tapos ginalugad nila yung lugar na yun. Kasi sinasabi nga dito is kung talagang magse-serve ka ng warrant of arrest, kailangan 100% nandoon yung tao. Alam mong nandoon. At alam mo kung saan mo siya pupuntahan. Hindi pwede kasing magse-serve ka ng warrant of arrest na namimili ka kung nasaan siya doon. 'Di ba? Kung 4 yung pupuntahan nila. Nasaan ba siya rito? O para makita natin, halughugin nyo. Siyempre, hindi nyo makikita kung hindi nyo hahalughugin. Kung nanghuhula kayo, kung wala kayong source talaga na nandoon siya. 'Di ba? So, kailangan nyo ng search warrant para magawa nyo yun. Ang problema kasi, ang dala is warrant of arrest. Kahit naman ako 'di ba? Mali yung ganun. Yung paniniwala ko is mali yung ganun. Hindi tayo dumaan sa tamang proseso. 'Di ba? Hanggang sa maraming nasaktan.
Siyempre, iba dyan, hindi naman basta-basta si pastor, pinoprotektahan namin, kaya nandito kami. Nandiyan na rin siguro yun. Pero siyempre, pinoprotektahan kasi nila kasi yung iba dyan, alam na medyo mali yung ginagawa. Medyo may mali dun sa nangyari. Di ba? Na, search warrant, wala naman siya dito. Tapos kung makapagalugog kayo, kung puwersahin nyo, di ba? Ganun eh. Pero kung tama naman, may search warrant kayo, is open. Di ba? Hindi naman siguro mag-aano yung mga tao na yan. Yan ang tanong, sabi niya. Wala si pastor, walang nangyaring paghuhuli. Natatakot ang mga tao sa simbahan. Yan ang mga bagay na dapat maiwasan. Hindi Alarma dapat sila. natatakot ang simbahan. Alam mo, kaya bumibilib ako kay Senator Robin. Lahat po ngayon naka-safety. Ayaw magbigay ng komentaryo. Lahat po. Karamihan, ayaw magbigay ng komentaryo kasi nasa safe side. Mag-e-eleksyon eh. Naninimbang. Kaya bilib ako dito kay Senator Robin. Aanhin ko yung pa-English-English nyo, mga lintik kayo, mga duwag naman kayo. Aanhin ko yung mga patatali-tali ninyo, wala naman kayong tayo, lagi kayong nakatayo sa gitna. Parang si Robin ngayon, no? Nakakagawa na ng tamang direksyon, di katulad dati. Eh ito si Robin, wala siyang pakialam. Pag nakita niya tama, tama. At hindi siya traidor. Hindi katulad nung iba, tinulungan ni Pastor Kibuloy, tinulungan ng SMNI, traidor pa kayo. Yan ba ang turo sa inyo? Partida na yan, di ba? Binabanatan din ni Pastor Kibuloy si si Robin Padilla. Correct me if I'm wrong, mga katunay, di ba? Parang medyo nagkaroon sila na hindi pagkakaunawaan. Yun ba yun? Parang matagal na kasi, di ba? Kung maaalala ko lang. Pero hindi pa rin talaga si Robin na parang, hindi ko pagtatanggol to kasi inano ko nito eh. O hindi ko papaboran to kahit na tama kahit mali yung ginawa sa kanya is sasabihin ko tama yung ginawa sa kanya. 'Di ba? Kumbaga nakitang mali, sinabi niya talagang mali ni Robin Padilla, si Senator. 'Di ba? Si Senator po, Robin, tingnan mo. Yan ang tapang. Sana lang maimbestigahan ito ni Senator Robin sa Senado. Ay naku, mas lalo akong bilib. Kasi lahat takot eh. Ultimo presidente, walang statement. Ano yan? Si VP Sara na ba presidente ngayon natin? Ano, nakatago kayo sa babae? Buti pa to si Robin. Senator Robin may pakilabang. Sabihin na naman ng mga critics ng mga Duterte o critics ni Robin, wala, nagpapalapad lang ng papel yan. Hindi mawawala yung mga side comment na gano'n. Well, sana maimbitahan. Nakakasama kasi ng loob. Okay, talaga Hanggang nakakasama ngayon, ng loob yan. Parang wala tayong direksyon eh. You know, sa isang grupo, napaka-importante, kayo tingnan nyo na lang sa isang school. Diba, titingin kayo sa leader nyo, anong gagawin natin? Sa isang magkakaibigan, merong leader dyan, tatignan, anong gagawin natin? Sa isang grupo, ganyan din. Alam mo tayo ngayon, para wala tayong ulo. Walang nagli-lead. Teka muna, ano ba nangyari dyan? Wala bang statement? Wala. Nga. Tapos magpapa-concert? Anak ng tete. Anong kaduwagan yun? Nanghilig yung sumifty. Masyado kayong insecure sa Davao. Hindi ko kayo maintindihan. Kumbaga, yan ang tinututukan ngayon, no? Davao, no? Kasi, alam naman natin, kung ano ang nagkakaroon ng alitan ngayon, Di ba? Nandiyan dyan sa Davao, Duterte. Tapos, ito, yung administrasyon. Yun ang Talagang puro Davao talaga yung natututukan, Talagang yung Duterte gusto ma-wipe out, Di ba? Lakas talaga ng, lakas talaga ng dasal ng mga, ng mga alitap-tap. Di ba? Tindi nila, No, ito, tingnan natin yung isa pang statement. Wala. Ano pre? Nakakamura. Statement of Partido Demokratiko Pilipino or PDP. Partido Demokratiko Pilipino stand in full support of our chairman, former President Rodrigo R. Duterte's condemnation of the recent use of disproportionate and needless force by police in serving the warrant. Alam mo, pati yung PNP chief, wala ba kayong statement? Yung ba yung statement nyo sa spokesperson nyo lang? Nang kinakausap nyo pa, taga kay OJC. Wow ang layo nyo sa putukan. Seeing such an abuse, Secretary Abalos, asan? Ang hilig nyo magpa-press con?
Hello! May Facebook page pa kayo. Hello! Gaganda ng mga kabayo niyan. Gusto na ba si Hagdang Bato? Ay, tumataya ako doon kay Hagdang Bato. Seeing such an abuse of authority is quite troubling, particularly in places of worship and education. Sa banga. Alam mo, meron sila parang tinatawag dyan sa amin kasi ang tawag dyan, don't watch. Yung nananalangin kayo, meron kayong word sa madaling araw. Diyan nananalangin sila, kaya nung sinugod sila, saktong nananalangin po sila. Ay, no. Ginagawa po talaga yan. Kahit sa amin, kahit siguro sa inyong reliyon, may don't watch kung tawagin sa amin. Nananalangin, guguluhin nyo. May graduation, nag-graduate tuloy yung mga bata nang wala yung kanilang mga magulang. Grabe. May eskwelahan po sa loob. Hindi, wala pa kayo talagang kahiyan. Ako medyo nasa gitna ako pagdating sa, hindi ko alam kung kasalanan to ng pulis or hindi. Pero ang talagang Kung may sinisisi ko mga bata doon, magiging trauma kasi sa kanila yun. Dapat hindi ganun yung pinakita nila. Di ba? dito yung ulo eh. Sino yung nagutos? Kasi minsan sa isang banda, Yung nakatataas daw. inuutusan niya, wala namang magagawa yan eh. Pero may punto rin si si Banat Bay at si Boss Dada na sabi niya, teka muna, hindi porkit inutusan ka, mali, susunod ka. May punto rin sila. Pero may punto rin naman na, siyempre, uutusan ka eh. No? Tsaka Kaya lang, wala din silang magagawa doon eh. Kahit ayaw nilang gawin, kung alam nilang mali yung gagawin nila, wala silang magagawa kasi inutos ng nakatataas yun eh. 'Di ba? Maaaring matanggal sila sa trabaho, hindi nyo susundin yan. 'Di ba? Eh syempre, sila, trabaho lang ginagampanan para sa akin. Pero, ayun nga, bakit hindi nila sinunod bakit nila sinunod kahit mali? Yun ang magiging sagot ko. 'Di ba? Wala din silang magagawa. Kundi sumunod na lang talaga. siyempre, pag inutusan ka, punta ka roon, wag kang manakit. Diba? Ang problema, tama may nasaktan bata. Ay, Traumatic mali. po sa bata. Alam mo, isipin nyo na lang. Makaka-relate dito yung may mga anak. Yung bata, yung anak nyo nasaktan, nagdadasal. Sinaktan. Type nyo. O kaya na trauma. Bakit? Imagine ninyo, may isang katutak na pupunta sa bahay ninyo. Kahit ikaw matanda, kahit ikaw ay kasing maskulado ni Boss Dada, matotrauma ka dun. Oo. That is not an easy sight. Hindi kayang lunukin yan. Pupunta sa... Grabe, kala mo yung delikadong lugar yung pupuntahan nila eh. Doon sa pagkakasuot ng full battle gear, may mga panangga pa, di ba? Parang akala mo na meron silang susuunging isang matinding grupo. No? Eh samantalang religious group naman yung pupuntahan mo. Di ba? Hindi ka naman dapat maghanda ng ganun. At saka hindi ka pa pwedeng manakit ng tao, hindi ka pa pwedeng mamwersa kung warrant operation dala mo. Pinapaulit-ulit natin yan. Kasi nga, no, labas ako dyan eh. Ayoko manghimasok niya sa kaso ni Pastor Kibuloy eh. Kumbaga personal na problema yan eh. No, hindi problema ng bansa eh. Pero syempre nakita natin dito na medyo may maling nangyari. Yun yung magandang itama natin. 'Di ba? Gaya niyan, magkakaroon ng trauma sa mga bata yung nangyari. Nabara-bara ka na lang basta susugod doon, makakapanakit ka ng mga tao. 'Di ba? Sa bahay mo, ganun kadami, kahahaba ang baril. Naka-full battle gear. Kung matanda, matotrauma. Paano yung bata? Imagine mo may Oo. anak ng ganun kaliit. Matotrauma. Tapos wala man lang imik. Yung leaders natin. Tindi. Kaya ako galit na galit dito. Tindi nyo. Basta makuha lang nila si Pastor, no? Kailangan makuha namin to for hook or by crook. President races, alam mo, pasensya. Kaya pwedeng magkakaiba tayo ng kulay eh. Pero pag may nasasaktan ng bata, teka muna. Awat Teka muna, muna. awat. Mga bata yan eh. Huwag naman kayo natutuwa. Kaya ikaw ay pula. Kaya ikaw ay loyalista. O kung ikaw ay ensimada, hindi ka dapat natutuwa na may nasasaktang bata. Napaka-demonyo nyo naman. Kung uunahin nyo pa yung kulay nyo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre natunghayan natin yung nagsasalita na yun na si Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.